The main thing in this church is the proclamation of the Word of God. Amen? To all our visitors, huwag niyo pong isipin na kayo po'y nandito para po hikayatin sa panibagong relihiyon. We would like you to understand that you are here today. Inimbitahan po namin kayo sapagkat sa puso po namin, our heart's desire is to share the message of salvation. Okay? So this morning, nais ko pong kunin nyo na po ang inyong mga Bible, at kung wala po kayong Bible, makishare na lang po kayo. Luke chapter 12. Our message this morning is about the precious soul. The preciousness of your soul. Kung gaano po ka-precious ang inyong kaluluwa, ang ating kaluluwa. Okay? So, ganito po. Titingin po tayo ng isang parable dito po sa Bible. And I want all of you to know and understand, mga kaibigan, na ang parable po, alam niyo po, mali ang impresyon ng napakarami po sa parable. Even ako po, before, sabi ko, ayoko magbasa ng Bible kasi matalinghaga yan. Di ba? Ayoko basahin yung Bible kasi maraming parable dyan. So, ang thinking ko po, yung parable, nagiging dahilan ng takot ko dahil hindi ko maintindihan kasi parable yan. Okay? But you know, nung maintindihan ko po ang parable po ay ginamit ng ating Panginoon sa Bible, hindi po para mahirapan tayong intindihin. Kundi kaya po pala niya ginamit ang talinghaga sa Bible para yung mahirap intindihin, maintindihan po natin. So meaning, gumamit po ang Diyos ng mga earthly stories, okay, for us to understand the heavenly truth. Para maintindihan po natin ang katotohanan ng langit, ang katotohanan tungkol sa mensahe ng Diyos, gumamit siya ng makalupang kwento. Okay? And this morning, ang pag-aaralan po natin ay isang makalupang kwento. Parable po ito. Luke chapter 12, beginning verse number 16. Luke chapter 12, beginning verse number 16. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Let us come to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, sa umagang ito, kami po'y lubusang nagtitiwala na ang mensahe po ay ihahatid mo maliwanag sa puso ng bawat makikinig. Lord, empower your humble servant. I need you, Lord. Empower me and use me to share this message with clarity, O God, for the people to understand the message of salvation. Bless your people and bless this gathering, O Lord, we pray. Accomplish your will in our needs. For all of these things we ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. So again, ang talinghaga po ay isang kaparaanan ng pagliliwanag ng Diyos ng mga hindi madaling maiintindihan ng tao. Gumamit po siya ng earthly things and earthly story for us to understand the message, the clear message of the Lord. Alam niyo po, marami tayong hindi maintindihan sa buhay. Pero sa Biblia po, gumamit ang Diyos ng mga parable para yung mahirap maintindihan po nating maliwanag. Now, ano po ang nakasaad sa parable? Ano po ang nakasaad sa talinghaga? Ang sabi po rito, isang taong mayaman na kung saan po ang kanyang lupain, ang kanyang mga pananim na nagana. Ang sabi po mga kapatid, siya'y umani ng sagana.
At alam niyo po, sa kanyang kasaganaan, siya pinag-iisip, ano ang gagawin ko? Kasi wala na akong mapaglagyan sa aking mga inaning bunga. Ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking pangan. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking mga butil at lahat ng aking pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aari nakakabalik para sa maraming taon. Magpahingali ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Mula sa ganung kaisipan, ang sabi ng verse number 20, gayon nga'y sasabihin sa iyo ng Diyos, thou fool! Ikaw na haling! Sa gabing ito, mamamatay ka. Kukunin sa iyo ang iyong kaluluwa. At ang lahat ng inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Gayon nga, wika ang nagpapayaman sa sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng parable na ito? Well, sa palagay ko po, sasang-ayon kayong lahat that imputing understanding dito po sa parable na ito, ang unang-unang dapat makita po natin is the preciousness of soul. Kung gaano ka-precious ang kaluluwa ng tao. Higit sa ano pa man, nakakalungkot isipin na kung tutusin, hindi naman masama na ang isang tao po mag-ayos ng kanyang sarili. Okay? Magparitoke pa kung kinakailangan doon sa marami. Para lang po mapaayos ang katawan, mapaayos ang sarili, mapaganda yung looks. Okay? Yung iba po, na kapag ang sukat po ay slim, di ba? Gusto po nilang medyo magpataba ng konti. Yung iba naman po, gusto nilang magpabawas ng konti. Yung iba naman po, talagang ang makeup, di ba? Kanyang kakapal. Kasi gusto nating maging maayos tayo sa ating physical appearance. Now, don't get me wrong. Wala akong nakikitang masama na tayo po'y nag-aayos. Wala po akong nakitang masama na tayo po'y medyo conscious sa ating pong figure. Sabi ko nga, pag hindi ka naging conscious sa iyong figure, mababaliktad ang figure, magiging your pig. Okay? So, yun po yun. So, kaya ang point ko po is, there's nothing wrong na medyo maging conscious tayo sa ating figure. Pero mga kapatid, ito lang po ang ibig sabihin. Like for example, tingnan nyo ang mga kainan natin ngayon, puro eat all you can. Diba? Kaya pag kami magtitreat sa isa, eat all you can, wow! Diba? So, bakit? Kasi parang super enjoy na nakakain ka sa eat all you can. Diba? So, ang tao kain ng lahat ng gustong kainin. Ayos dito, ayos doon. Yung iba po nagpapabawas ng ilong. Yung iba naman po nagpapadagdag ng ilong. Di po ba? Yung pong mga nasa ibang bansa, pupunta po sa Pinas para magbilat sa init ng araw dahil ang gusto nilang balat yung medyo tan. Di po ba? Yung sa atin naman po, pag tan ang kulay, ang gusto naman po natin, di ba? Katakot-takot, lutatayon, di ba? Ano pa yan? Likas papaya, hindi po ba? Malatayon. Malatayon, lason pala sa halaman yun, ano? So I mean, lahat ng bagay ginagawa natin para medyo mapaayos lang po yung ating pong itsura. Di po ba? Now, ano po ang punto ko sa mensahe? Masama bang mag-ayos ng sarili? Masama bang kumain ng gustong kainin? Masama ba tayong magbigay pansin sa physical nating kalagayan? Pero mga kapatid, ito lang po ang gusto kong i-point out. Bakit pagdating sa kakainin? Bakit pagdating sa katawan? Bakit pagdating sa itsura? Masyado tayong conscious. Samantalang lahat yan. Halimbawa po, yung katawan natin. Ang sabi po ng Bible, kahit gaano mo pagandahin yan, pag namatay ang tao, sa alabok ng galing yan, babalik lang din sa alabok yan. Pero inaasikaso natin, pinapahalaga natin, binibigyan natin ng maraming importansya po yan. Pero alam nyo po ba na sa Biblia, tinuturo po na yung kaluluwa ng tao, yun po yung eternal. Di ba? Ang problema po, yung eternal, yun ang hindi ganong pinapansin. Kaya dito sa parable na ito, may tinuturo sa atin. Ang sabi niya, ano gagawin ko? Kita niyo po, ang dami na niyang pera, ang dami na niyang ani, problema pa rin siya. Alam niyo ba yung mga mahihirap lang ang problema? Ang problema ng mahirap, saan kukuha ng kakainin? Ang problema ng mayayaman, saan ko ilalagay? Di ba? Ang aking kayamanan. Sabi niya, anong gagawin ko? At makikita niyo po rito na punong-puno siya ng sarili. Ano ang gagawin ko? Igigiba ko ang aking bangan. At gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa. Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalik para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Puro sarili. Pagdating ng 20, patay ka. Di ba? Oh.
Ngayong gabi ito, mamamatay ka. Yun ang problema eh. Minsan po, kung tayo pumabuhay sa mundo, parang walang kamatayan. Okay? So ito po ang ating concern. We just want all the people to know and understand that our life here on earth is not permanent. We are just temporary on earth. Ang ating pong dapat maintindihan, meron pong kamatayan. Minsan libang tayo, ang saya-saya natin sa mundo. Masyado tayo nagpapakalunod sa mundo. Ang hindi natin nalalaman, yung pong katotohanan na nakikita naman natin araw-araw. Maya't maya, may namamatay mga kapatid. Ang tanong po mga kaibigan, pag namatay ka, kamusta na yung kaluluwa mo? Saan ka mapupunta? Lahat ng inanda mo, mapapasa kanino kaya? So what I would like all of you to see and understand this morning is the preciousness of your soul. Na di bali nang naging mahirap ka sa lupa. Remember? Luke chapter 16, the rich man and Lazarus. Di ba? Kadalasan po, inaapin mo sarili mo pag mahirap ka. Tandaan niyo po, sa lupang ito, kung sakali mang mahirap tayo, temporal po yan. Ang mabigat po yung sa kabilang buhay. Kasi yun po yung eternity. Yung iba po, pagkabigat ng problema, siguro hindi ko na makakayanan to. Buti pa para matapos ng problema ito. Ganyan kabigat yung drama, ha? Para matapos ang lahat ng ito. Total, binasted lang din niya ako. Total, matapos ko siya mahalin, iniwanan na lang din naman niya ako. Ano pa ang silbi ng buhay? Wala na akong makitang dahilan pa para ako'y mabuhay sa mundo ito. Direk, ayos ba? Ayos ba, Direk? Maganda po pa ito. Okay? O marahil po, may mas matindi pa sa inyo ang drama tungkol dyan. Wala nang nagmamahasa. Ano po ang dahilan para mabuhay sa mundo? Mabuti pa ang orasan para yung takbo. Pero ako, wala na akong makitang dahilan para ako'y mabuhay. Isa na lang. Ayan, ganyan katindi yung drama, ha? Isa na lang ang nakikita ko na pinakamagandang gawin sa kalagayan ko ngayon dito sa sugatang puso. Nataglay ko, grabe, no? Malupit. Yung sagot sugatang puso. Diba? Ang nakikita ko na lang solusyon, pagpapakamatay. Okay? Maring natatawa tayo, pero wala ba kayong nababalita ang mga nagpapakamatay? Sa palagay niyo po, anong nasa isip ng tao nagpakamatay? Maybe that person is thinking na ang kamatayan ang katapusan. Diba? Baka iniisip ng tao ito na pag namatay siya, tapos ang lahat. But sad to say, hindi yan ang turo ng Bible. Sapagkat pag naintindihan niyo po ang Bible, death is not the end of all. Death is just the start or the gate to eternity. Pag ang tao po namatay, physically namatay siya. Pero, ang sabi ng Bible, pupunta siya sa walang hanggang buhay sa langit o sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Kaya ang kamatayan po, hindi katapusan ng lahat. Hebrews 9:27, just for you to have an idea. In Hebrews chapter 9 and verse number 27, the Bible says, and as it is appointed unto men once to die, ano sabi po? But after this, the judgment. You see? Ayon sa turo ng Bible, ang tao pag namatay, meron pong destiny, meron pong pag-upo, meron pong paghatol. Kaya ang tanong, kung ako at ikaw ay mamatay, saan tayo patutungo? Diba? Saan pupunta ang ating kaluluwa? So kaya yun ang sinasabi niya, lahat ng mga bagay na paghandaan mo, pero kamusta ka? Ngayon, kukunin sa iyo ang kaluluwa mo. Kasi pag naintindihan niyo po ang ibig sabihin ng death simply means separation. Diba? Nung puntay ng tao nilikha, sabi ng Diyos, okay? Of all the fruits of the trees of the garden, thou mayest freely eat. Lahat po pwede mo kainin. Nung likayin po si Adan, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, lahat yan po pwede mo kainin. But, of the fruit of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the days that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Lahat pwede mo kainin liban sa isang puno. Hindi mo masama yung puno, ho. Yung puno po, hindi evil tree, hindi po evil fruit. Yung puno po, fruit of the knowledge of good and evil. At ang sabi ng Diyos, huwag mo kakainin yan. Sapagkat pag kinain mo yan, walang pagsalang ikay mamamatay. Ang simpleng tanong ko po sa lahat ng sinasabihan ko dito, kinain po ba nila o hindi? Hindi ba kinain nila? Nung kinain pa nila, nangisay ba sila nung kinain nila? Hindi po ba ang sabi rin, pag kinain, mamamatay?
Walang pagsalang mamamatay. Bakit nung kinain ni Eva, hindi siya nangisay? Naibigay pa nga kay Adan eh. Tama po? Naibigay pa kay Adan. So both of them, kumain po sila. Pero ba't hindi sila nangisay? Kasi po, yung kamatayan tinutukoy doon, hindi po physical na kamatayan lang. Ang tinutukoy na kamatayan po doon ay ang pagkahiwalay sa Diyos. Meaning, because of our sins, ang sabi po, and your sins have separated between you and God. Yung kasalanan, nagpahiwalay po, pinalayas po sila sa paraiso, mga kapatid. So, ibig ko pong sabihin, nung sabi po ng Romans chapter 5 and verse number 12, Romans chapter 5 and verse number 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. So then death passed upon all men, for that all have sinned. Ako at ikaw, because of our sinful nature, because we are all sinners in the sight of God, yes, we are physically alive, but spiritually dead. Patay ako, hiwalay ako sa Diyos. Diba? So, anong kailangan ng tao? Kaligtasan. Okay? At sa ating pong mensahe, may papaalala po ako sa inyo. At ito po yung mga mahalagang paalala. Number 1, religion cannot save you. Hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng relihiyon. Ang bansa po natin ay napakayaman sa relihiyon. I can say that among all nations, among all countries, ang Pilipinas po, no one can deny, isa tayo sa bansa na napakarami pong relihiyon. Kaya nga ang claim natin, Christian country tayo. Sa Asia raw po tayo ang Christian country, and the basis of that claim is not because we have so many religions, but hey, ang Christianity po is not by having religion. Diba? Kasi dami na nating religion, ang dami pa pong natokang, mga kapatid. Diba? Adik pa rin. Diba? Masasama pa rin. Kriminal pa rin. Sapagkat ang relihiyon, wala akong kapangyarihan yan para baguhin ang tao. Hindi ka kayang iligtas ng relihiyon. Kasi ang simpleng logic, common sense po ito eh. Kung ang tao pala maliligtas sa relihiyon, ang tanong ko po sa inyo ngayon, kailangan pa bang magpakahirap at magpakasakit ni Kristo sa dami ng religion meron tayo? So we have so many religions in our country, but hey, the Lord Jesus Christ still gave His life. He left the glory of heaven and came, di po ba? And died on the cross, suffered for the sins of men. Why? Because religion cannot save us. Ang dami nating religion, pero wala pong relihiyon. Sabi nung isa, na makapagligtas, sabi nung isa, ba't kasi ang dami nating religion? Kaganapan din yan eh. Malinaw po sa Bible yan eh. Isaiah 53:6. Tingnan niyo po ang sabi. Nung ilarawan po ang taong, sabi ng Bible, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Sa atin po, in particular, sa bansang Pilipinas, saan natin nakuha yung religion natin? Mga estudyante, saan? Sa Spaniards. Di ba? Sa mga sumakop na bansa sa atin. Sa mga sumakop na dayuhan sa atin, at specifically, yung Spaniards. Ano po? Yun po ang kanilang impluensya. Ang history po ang magsasabi sa atin na ang religion natin ay dala ng bansang sumakop sa atin. Partikular ng mga Kastila. Di ba ba? So, pero sa Biblia po, mas may malalim tayong aral. Sa Biblia po, may mga relihiyon na kahit nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Kung nakikinig po kayo, gusto ko pong sabihin sa inyo, during the time of our Lord Jesus Christ, while He was on earth, may mga religion na po noon. Ito po yung religion ng mga Zealots, religion po ng mga Herodians, religion po ng mga Essenes, religion po ng mga Sadducees, religion po ng mga Pharisees. And I believe kung medyo palabas kayo ng Bible, ang sikat na religion nung panahon ng ating Panginoon ay ang Sadduceo at ang Pariseo. At kaya sila sikat dahil sila lagi po ang katunggali ng ating Panginoong Jesucristo. Just try to imagine, religion pero katalo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung mapapansin niyo po, yan ang epekto ng relihiyon sa atin. Hindi ba dahil sa religion, debate rito, debate roon? Hindi ba dahil sa religion, panay ang pagtatalo-talo natin? Ang hindi natin alam na isahan tayo ni Satanas. Dahil kahit ipaglaban mo ang relihiyon mo, hindi ang relihiyon mo ang napako sa krus, hindi ang relihiyon mo ang nagbuwis ng buhay, hindi po ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao. Amen? So, religion cannot save you. Si Apostol Pablo, religyoso, pero hindi saved. Si Nicodemus may reliyon, pero hindi saved. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, religion, your religion cannot save you.
Number two, your righteousness cannot save you. Yung katuwiran mo, yung kabutihan mo, yung kabaitan mo, hindi yan ang makapagliligtas sa'yo. Kasi kung maliligtas pala tayo dahil sa kabutihan natin, mga kapatid, hindi na rin bababa si Jesus Christ. Pero sabi ko nga, ito po, paulit-ulit ko sinasabi sa mga bisita natin, kahit ang mundo po gumawa ng kanta na nagpapakita na kahit anong sikap niya, kahit anong sigasin niya, kahit anong gawin niya sa pagpapakabuti, hindi madali sa tao magpakabuti sapagkat ang mundo mismo kumanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong, di ba? Yo! 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 Tama? Hindi ba may mga ganun din tayo mga eksena sa buhay? Bakit ganito? Gusto ko namang mapatino eh. Nature po kasi yun. Nature. Tama? At kahit anong pagsisikap mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At ito po'y declared sa salita ng Diyos sa Titus chapter 3 verse number 5, not of works of righteousness which we have done. Hindi raw sa mga gawa ng katuwiran na ating ginawa. In fact, sa katotohanan, because we are all sinners, even our righteousness is as filthy rags. Meaning, yung mga kabutihan natin, maruming basahan pa rin sa Diyos yan kapag yan po ang ipinangahas natin sa Diyos. Diba? Tingnan niyo po yung mga talata. Titus 3 and 5. Kayo mga po bumasa. Ready? Begin. Not of works. Oh, ayon dyan sa sinabi, bago nyo ituloy, ayon dyan sa sinabi, sa work of righteousness daw po ba tayo naligtas o sa mercy? Kinaawaan lang ng Diyos ang tao eh. Tama? Hindi yung katuwiran natin. Diba? Kasi yung tao po, pagka pinag-usapan katuwiran, anong katuwiran? Kapag ikaw ba mabait, nangangahulugan ka na ba, hindi ka na nagkasala. Eh, ang sabi po ng Bible, for the wages of sin is death. So, ang tao na hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya kung tayo po ay nagkasala, kahit gaano kabait pa ang tao, makasalanan pa rin siya. At dahil makasalanan siya, sa impyerno pupunta tayong lahat. Walang may kakayahang magligtas sa sarili. Ephesians 2, 8 and 9, please. Ephesians 2, 8 and 9. Pakibasa niyo po, gusto ko po para mas lalo niyo makita na hindi ako to, Bible po ito. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ready? Begin. For by grace, kanina, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Ngayon naman ang sabi nito, for by grace. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So hindi ko kayang iligtas ang sarili ko sa pagpapakabait. Okay? Hindi po. Kaya yun po ang dapat maintindihan nating lahat. Okay? Your religion cannot save you. Your righteousness cannot save you. And even your riches. Kahit yung kayamanan mo, hindi ka po pwede bumili ng kaligtasan. Wala pong katubusan sa salaping usapan na ipangtatapat sa kaligtasan. Pansinin niyo po ang sabi ng Marco 8. Mark chapter 8 and verse number 36 and verse number 37. Mark chapter 8 verses 36 and 37. For what shall it profit a man? Ready? Begin. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? In verse number 37, or what shall a man give in exchange for his soul? Meron mo ba sa inyo po pwede magbayad para sa inyong kaligtasan? Di ba ba? So kaya ngayong umagang ito, simple po pinag-uusapan natin. Just to remind everyone, baka kasi matulad tayo dito sa ating pong binasa sa parable na sobrang abala sa maraming bagay. Iniisip ang pagpapaganda, iniisip ang pagpapaayos ng katawan, iniisip ang pagkain, iniisip ang pagpapalakas physically. Pero tandaan niyo po ito, kahit walang sakit, namamatay. Tama po? Kahit maganda, namamatay din. Sana ba pag ang tao gumanda, hindi na mamamatay? Diba? Wala naman kayo siguro nakita na pagpangit, mamamatay. In fact, ito ang naobserbahan ko po. Minsan kung sino papangit, siya ang mahabang buhay. Hindi po. Baka maniwala naman kayo doon. Kasi meron po akong kilala na ang haba ng buhay, pero hanggang ngayon, ang ganda-ganda pa rin. Yan po si Nanay Lina namin. Amen?
So mga kapatid, ang gusto ko po i-point out, hindi naman dahil marami kang kinakain, hindi ka na mamamatay. Hindi naman dahil masasarap ang kinakain mo, hindi ka na mamamatay. Hindi naman dahil malulusog, di ba? Ano ba tawag doon? Yung mga healthy foods. Ang kinakain mo, hindi ka na mamamatay. Hindi naman ngayon nag-gym at nag-workout ka, hindi ka na mamamatay. Meron na rin ako nakita, laki ng muscles, pero patay. In fact, sa sobrang workout ka, pati mo kami, muscles na eh. Pero matay pa rin. Di ba? So yung muscle, laki ng muscles, hindi pipigil sa kamatayan. Yung sarap ng pagkain, kahit healthy foods, kahit gulay. Sabi ko nga, okay, sige na, masama ang karne, masama ang baboy, masama ang taba. Okay? Pero alam niyo po ba yung mga kinakain nating gulay? May mga chemical na rin po, may mga pesticide, may mga formalin, may mga kung ano-ano po nilalagay dyan na hindi rin po makakabuti sa ating kalusugan. Mga kapatid, ang simple gusto kong sabihin, pagkamat tamang mag-ingat, pero hindi garantiya na pag maingat ka, hindi ka mamamatay. Hindi ko kayang iwasan ang kamatayan. Hindi ko kayang iwasan ang kamatayan. So hindi yun, mga kapatid, ang issue. Ang kaya nating iwasan ay ang kapahamakan ng ating kaluluwa. Na kahit hindi ko maiwasan na ako'y mamamatay, at least mati ako na bago dumating ang kamatayan, mati ako na ako ay makakapiling ng Diyos. Kaya nga nagpapasalamat ako sa napakahalaga at napakaliwanag na turo ng Bible. Religion cannot save me. My religion cannot save me. Your religion cannot save you. Your righteousness cannot save you. Si Cornelius, righteous, pero hindi pa rin save. Kinailangan pa rin niya ang tagapagligtas. Mga kapatid, mga minamahal, si Mary, si Blessed Mary, siya po'y matino at matuwid na babae. Pero ang sabi ng Bible, my soul that magnify the Lord and my spirit that rejoice in God, my Savior. May inaangkin pa rin siya na tagapagligtas niya. At yun ang tagapagligtas na gusto kong ibalita sa inyo. At ngayon po, nasa month of December tayo. Tagang month of December, ano nasa isip natin? Regalo, 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 regalo. Di ba? E bagaman sa mundo po, ang Pasko, material. Kaya yung iba na apektuhan. Kaya ang paboritong laro pag Pasko, hide and seek. Taguan. Yung iba po, hindi leap ang pinag-uusapan. December 23 pa lang, nakaplano na kung saan siya magtatago. Dahil sa dami ng inaanak sa maling konsepto ng Kapaskuhan. So mga kapatid, in line with the thought, I want you to understand that your religion cannot save you. Yes, your religion cannot save you. Your righteousness cannot save you. Your riches cannot save you. Kahit gaano kayaman ka, mamamatay ka pa din. Yung kamatayan mo nga hindi mo kayang idepende di ba? Na pagkamayaman ka, hindi ka na mamamatay. Kung sa kamatayan mo nga lang, hindi kayang pigilin ng kayamanan Yung kapahamakan pa kaya ang kayang pigilin ng kamatayan o ng kayamanan? Hindi po. Mga kapatid, I believe the Redeemer, the only Redeemer can save you. Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verses 4 and 5. But when the fullness of the time was come, ano sabi po? God sent forth His Son. Sino po yon? Ang hina po. Sino po yon? Okay? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Ano ang sabi po? Bakit daw po ibinigay? Bakit daw po ipinadala? But when the fullness of the time was come, God sent forth, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, made of a woman, made under the law. Anong sabi ng verse number 5? Lakasan niyo po, anong sabi? Lakasan niyo po, anong sabi? Bakit daw po isinugo ang kanyang anak? Sino po yung anak? Si Jesus. Bakit daw po isinugo si Jesus? Hindi na tayo kailangan magdebate. Hindi na tayo kailangan magkanya-kanya ng paniniwala. Ang linaw ng sabi ng Bible that the reason why God sent forth His Son, ang sabi po, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of Son. Mga kapatid, nagtataka ko, ba't nalilinis pa yung isip natin? Ba't nalilinis pa tayo sa ating pong mga kanya-kanyang paniniwala? Samantalang lahat naman tayo rito nagkakasundo. Bakit ito ba ibinigay si Jesus? Bakit ito ba pumunta si Jesus sa lupa? Hindi ba kahit bata kayang sagutin yan? Para po tubusin tayo. Tama? Ang tanong ko po, kung kaya siya na parito para tubusin tayo, kung kaya siya na parito para iligtas tayo, ang tanong ko po, ligtas ka na ba? Ay, hindi!
Walang magtitiyak yan. Habang buhay pa ang tao, walang makakaalam yan. Hanggang buhay pa, pagka ikaw ay nagsabi, ligtas ka na, ang yabang mo. Kasi ang tao kapag buhay pa, wala siyang kakayahan na sabihin niya kung saan siya pupunta. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Subukan natin pag-isipan yun. Walang makatitiyak ng kaligtasan. Pag namatay ka, doon mo lang malalaman. Ang tanong ko po, pag namatay ka at nalaman mo sa impyerno ka, ano pa kayo? Alam niyo po, ang tamang panahon ng pagkaalam, hindi pag namatay ka. Ang tamang panahon ng pagkaalam at pagbibigay halaga sa kaligtasan mo habang buhay ka. Kasi pag patay ka, huli na ang lahat. Tama po ba? Okay, para mas lalo magkaintindihan, 1 John chapter 5, verse 11, verse 12, and verse number 13. 1 John chapter 5, verse 11, 12, and 13. And this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in, sino po uli yung Son? So nakalino raw yung buhay? Nakay? Jesus Christ. So verse number 12, He that hath, sino po yung Son? So He that hath Jesus Christ. Tama po? He that hath the Son hath, ano raw po life ang pinag-uusapan? Eternal life. Buhay na lang. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not. Okay, sino daw po ang walang buhay na walang hanggan? Yung walang Jesus sa puso. Yung walang anak ng Diyos sa kanyang puso. Tama po? Okay, now, in verse number 13, anong pong sabi niya? These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may? That ye may? Tanong, malalaman o hindi? Yun po ang sabi ng Bible. Di ba? That you may know that you have eternal life and that you may believe on the name of the Son of God. Ang linaw-linaw po, the Bible. And this is the record that God has given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Amen? Sabi po dyan mga kapatid, at ito ang patutuon na tayo binigyan ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Siya na kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo ay may buhay na walang hanggan, at ito ang nagpapatutuo mga kapatid. Amen? So napakalaga po sa mga katwid ay sa inyong nanampalataya sa tugtong na anak ng Diyos. Kaya ang tanong ko po, kung si Jesus po, Redeemer, hindi ka kayang iligtas ng kayamanan, hindi ka kayang iligtas ng relihiyon, hindi ka kayang iligtas ng katwiran, pero si Kristo, dahil siya ang Redeemer, kaya kanyang iligtas. Amen? Opo. Kaya sabi ko, hindi naman natin kailangan magtalo. Kasi lahat naman tayo, alam natin na talagang kaya may Pasko, kaya ho pinanganak si Jesus, kaya ho siya bumaba sa lupa. Actually po, yung Pasko ng mundo, iba eh. Kung ang Pasko na sinasabi niyo po ay pagsilang ni Kristo, gusto kong ang una niyong maintindihan, hindi kung kailan isinilang si Kristo. Ang dapat maintindihan natin kung bakit isinilang si Kristo. Kung bakit sila parito sa lupa. At napakaliwanag ng sagot ng Biblia that God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of son. Luke chapter 19 and verse number 10. Luke chapter 19 and verse number 10. The Bible says, for the Son of God, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaibigan, simpleng mensahe. Para hindi tayo matulad dito sa parable. Diba? Hindi masamang mag-aral. Hindi po masamang mangarap. Hindi po masamang magsikap. Para sa akin, puro tama yan. Tamang mag-aral kang mabuti. Tama na magsikap ka. Tama na mabuhay ka, na nagsisikap ka, na gusto mo na umasenso ang buhay mo. Pero lahat ng yan ay hindi magiging tama kung yung pinakamahalaga, pababayaan mo. At ang pinakamahalaga, yung kaluluwa mo. Kasi yung katawan mo, mamamatay po yan, babalik sa alabog yan. Pero yung kaluluwa mo, may patutunguhan yan. Dalawa lang po pwedeng patunguhan ng tao. It is either heaven or hell. Ang heaven po ay prepared place for a prepared person. And the best way for us to prepare ourselves is to accept the Redeemer, to accept Christ in our heart by faith as our Savior. Amen? Makasalanan ako eh. Hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Kailangan po kumilala ng makapagliligtas sa akin. Tiyak na tiyak ko, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Hindi ako makagagawa ng parang para mailigtas ko ang sarili ko. But I praise the Lord sapagkat napaganda ng balita na mayroong pong pumarito sa lupa at yan ay walay bakong di ang ating Panginoon sa Kristo. Iniwan niya ang kalwalatian doon sa langit. Bumaba siya sa lupa, nagpakasakit, nagpakahirap, nasaktan, nagtigis ng kanyang dugo, namatay doon sa krus, naligting at muling na buhay. At ang sabi ng Bible, na sino mang sa kanya manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen? Are you saved today? Do you know for sure that any moment
moment you die, you will go to heaven. If not, now is the time for you to open your heart to Jesus without joining, di ba, sa kung ano-anong religion, kundi ang akin po inialok sa inyo ay ang malayaan at maliwanagan na pagsisisi sa harapan ng Diyos at pagbubukas ng ating puso upang tanggapin natin siya sa ating kaligtasan. Amen? Yuko po tayo, pikit po tayo. Ngayong sandali ito, hindi po tayo magpapakatagal. Gusto ko po itanong sa inyo, lahat ng naliwanagan at sa puso mo ngayon, naintindihan mo, the message is right, the Word of God is true, the Word of God is right, that Jesus is the only Savior, na hindi ako maliligtas sa reliyon, na hindi ako maliligtas sa aking pangsariling gawa, na hindi ako maliligtas sa aking pong kayamanan, o walang kakayahan ng aking pong mga tinatangkilik sa buhay na ito upang ako'y maligtas. At ngayon, naintindihan ko maliwanag na talagang si Jesu Cristo lang ang tunay na tagapagligtas. And I am 100% agree that Jesus is the only Savior. I want to receive Christ in my heart this morning as my Savior. Lahat ng gusto magbukas ng puso para kay Jesus, pakitaas lang po ang kamay. Huwag po kayo mahiya. God bless you. Huwag niyo po ibaba. Huwag niyo po ibaba. Sige po, ha? Be sincere, be honest before the Lord. Just try to imagine, He came to earth for us. He came to earth for our salvation. Tapos ikahihiya mo siya. If you really want to open your heart to Jesus, huwag niyo po ibaba, mga kaibigan. Okay, huwag niyo po ibaba. Salamat po, salamat po, salamat po. Lahat ng nagnanais ngayong sandali ito, I want to receive Christ in my heart. Siguro po para hindi kayo mangawit, tayo na lang po kayo dyan sa lugar nyo. Tayo na lang po kayo. Lahat ng nakataas ng kamay, just stand up po. Sige po, tayo po tayo. Ha? Ang kasalanan po ang nakakahiya. Ang masamang gawa ang nakakahiya. Pero yung pagtanggap kay Jesus ng may pananampalataya, yung pagsisisi at pagharap kay Jesus, ang pagtanggap kay Jesus, hindi po nakakahiya yan, mga kaibigan. Meron pa po ba? Salamat po, salamat po. May mga nagtaas ng kamay. Bakit ka napipigilan tumayo? Ikinahiya mo ba si Jesus? O hindi ka sincero kanina? Kung talagang sincero ka, please stand up. Ha? Sige po, tayo lang po tayo. Okay? So, I want all of you to understand and to know from the Word of God na ako at ikaw para maligtas, kailangan po aminin ako'y makasalanan, pagsisihan ko ng totohanan ng aking kasalanan, at aking buksan ng aking puso at kung pananampalataya, tanggapin ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Okay? So, lahat po ng nakatayo, lapit lang po kayo dito sa altar, please. Come to the altar, gagabayan ko po kayo sa panalangin. Sige po. Sige po. Yung sincero lang po, kung hindi naman, umupo na lang po uli kayo, hindi naman kayo totoo sa inyong pagtaas, okay lang po yun, di ba? Kung hindi nyo po kaya, naharapin si Kristo, at totohanan tanggapin siya, just stay. Pero kung ikaw ay totoo na gusto mo siyang tanggapin ang liwanag sa iyo ng kanyang salita at gusto mo talagang panampalatayanan siya, Bishop, Pastor, totoong-totoo po yung mensahe na para maligtas ang tao talagang si Jesus lang naman eh. Hindi naman kailangan magtalo. Dito pa po sa side na ito. You can come. Dito po sa side na ito. If you are sincere, hindi po kailangan puwersahin at pilitin ang kahit sino. But if you are sincere that you really want to open your heart to Jesus because you believe the message is right, the message is true, that Jesus is the only Savior, yun ako, pero alam kong hindi relihiyon po ang makapagliligtas. Totoong-totoo at tamang-tama si Jesus ang makapagliligtas. Kung tayo po ay sincero sa ating pong magiging pagtanggap ngayon, lahat po ng gusto tumanggap ang altar ay para po sa atin. Okay? So, ngayon, na kayo nandito sa harapan, gagabayan ko po kayo sa panalangin. Sumunod po kayo. Ito pong panalangin ito ay pagtawag natin sa Diyos para sa ating pong kaligtasan. Para hindi po kayo mag-isip, ang laman ng panalangin, pag-amin na tayo makasalanan, pagsisisi, at pagtanggap kay Jesus. Kung gagawin po natin ito ng totoo, lalo pong totoo ang pangako ng Diyos na tayo po'y ligtas. Sumunod po kayo sa inyong kinatatayuan, dito po sa altar. If you really want to accept Christ in your heart today as your Savior, manalangin ka rin ganito. Totoo sa iyong puso, dakilang Diyos. Ngayong umagang ito, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayong umagang ito, binubuksan ko po ang aking puso. Buong pananampalataya, buong pananalig, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa Banal na Espiritu na pumasok sa aking puso ngayong umagang ito. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Pinangahawakan ko po ang iyong pangakong kaligtasan ngayong ikaw ay aking tanggapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Sino po sa inyo ang sumunod sa panalangin? Pakitaas ang kamay. Okay? So, pakinggan niyo po po dito. Ang sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
Ang linaw po, that whosoever believeth in Him should not perish. Should not perish. Hindi na mapapahamak. Ano pong ibig sabihin? Ligtas. Should not perish, but have everlasting life. And in John chapter 1, verse number 12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Kung totoo po ang inyong pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon, lalong totoo po ang pangako ng Diyos, ligtas kayo at hindi kayo mapapahamak. Lalong totoo ang salita ng Diyos na ngayon po ay napabilang tayo sa kanyang pamilya bilang kanyang mga anak. Sana po'y magpatuloy kayo sa Panginoon. God bless you po.